Para po sa topic natin na transcendence of God, dito po pinag-aralan natin na yung Diyos natin, He is infinitely higher and His ways are infinitely better. Laging mas maganda ang iniisip ng Diyos, laging mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa mga plano natin para sa sarili nating mga buhay. Kaya nararapat lamang na maging buo yung ating pagtitiwala sa Kanya. Now, sa mga pinag-aaralan po natin, marami po ang mga verses na nilalagay dito. Pwede nyo pong basahin po iyon. At minsan po hindi ko na po natatalakay sa 15 minutes na devotion po natin. So, kaya po meron tayong mga extra videos like this para po yung mga hindi natin nabanggit, hindi natin na-emphasize, pwede po nating matalakay. No? So, i-share ko lang po sa inyo yung ilang mga verses dito. Psalm 113 verse 5 and 6. Sabi po ng psalmist, "Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high?" Sa Tagalog po, sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos na nakaupo sa itaas, sa kaitaasan? He is our transcendent God. Pero pagdating dito sa verse 6, sabi po dito, na nagpapakababang tumitingin sa kalangitan at sa lupa. Who stoops down to look on the heavens and the earth. So, makikita po natin dito, God is both transcendent and immanent. Kaya po ito yung una nating puntos, no? 3 reasons to trust God. Kung hindi nyo pa napanood yung devotion natin, panoorin nyo po, no? Emphasize ko lang po itong very theological na to. God is both transcendent and immanent. Pag sinabing transcendent, nandun siya sa kaitaasan, He is beyond creation. Pero at the same time, He is actively involved in our lives. Magbigay pa po tayo ng isang verse. Acts chapter 17 verse 27 to 28. Sabi rito ni Apostol Pablo, He is not far from any one of us. Yung Diyos, hindi siya malayo sa atin. For in Him, we live and move and have our being. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Ibig sabihin, we are in the presence of God. And God is actively involved in our lives. God is concerned sa bawat segundo na nangyayari sa ating buhay, may malasakit ang Diyos. Kaya nga bawat tibok ng ating puso, minsan hindi naman natin namamalayan, tumitibok yung puso natin, di ba? Kailan ba huli tayong nanahimik at pinakinggan natin yung tibok ng ating puso? Siguro yung iba sa inyo, hindi na maalala kung kailan yung huling tumahimik ka lang, tapos pinakaramdaman mo yung tibok ng puso mo, no? Parang hindi nga tayo aware, minsan, kumakain tayo, nakikipag-usap tayo sa mga tao, transaction, etc., etc., pero hindi natin binabantay yung tibok ng puso natin, di ba? We don't do that all the time. Sometimes, minsan pag nagpapa-check up lang, hingang malalim, tapos nagiging aware tayo na tumitibok pala yung puso natin. Pero alam niyo po mga kapatid, aware or not, yung Diyos, He is actively involved maging sa pagtibok ng puso natin. Pinapatibok ng Diyos yan bawat segundo. At yung pagsikat ng araw at paglubog ng araw, pinapanatili ng Diyos yung cycle na yun every day. Kahit hindi natin napapansin, no? Because God is immanent. Ibig sabihin, active. Kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. He is transcendent and immanent. Sabi po rito sa Jeremiah 23:23, "Am I only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away?" Dito sa isang verse natin na ito, makikita natin na yung Diyos, pareho siyang nasa malayo at the same time, pareho siyang nasa malapit. Kaya po sabi rito sa verse natin dito sa Isaiah, "Seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near, let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts." So dito po sa devotion natin na ito, nakita po natin na yung Diyos, He is infinitely higher. And His wisdom, His ways, are infinitely better. Alam ng Diyos yung ginagawa niya sa buhay natin, kaya nararapat lamang na yung pagtitiwala natin sa Kanya buong buo. He is transcendent. Ibig sabihin ng transcendent, yung knowledge niya, infinite. Alam niya yung kabuuan ng istorya ng
buong mundo, ng buong creation. At ikaw, nandun ka sa maliit na lugar kung saan ka lumalaki at nagkaasawa, nagkapamilya, no? Alam ng Diyos exactly kung para saan yung buhay mo. Can you imagine that? He is transcendent, at the same time, He is immanent. He is involved in your life. Kung iisipin niyo po, God is the creator of all things. God is the creator of the universe. But at the same time, He is concerned in your life. May malasakit siya sa iyo. Parang gatuldok na nga lang yung planeta natin dito sa buong creation. Tapos dyan pa tayo nakatira, para lang tayong isang perasong, para tayong mga bakterya. Ganun lang kaliliit. Pero concern, may malasakit ang Diyos sa atin. Well, primarily because we were created in the image of God. Kaya ganun tayo kahalaga. Bagamat maliit tayo, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. At kaya kahit kailan po mga kapatid, lalo na kung ikaw ay na kay Kristo, huwag mong isipin na hindi nagmamalasakit ang Diyos. Huwag mong isipin na hindi concern ang Diyos sa bawat nangyayari sa iyong buhay. Huwag mong isipin na parang pinabayaan ka ng Diyos, because God is actively involved in your life. And God knows exactly what He is doing. Alam ng Diyos ang bawat nangyayari sa iyong buhay, at alam ng Diyos ang purpose ng nangyayari sa iyo, maging pagdurusa man yan, paghihirap, or mga bagay na sineselebrate natin, mga victories natin, mga achievements natin. Alam ng Diyos lahat ng purpose nun. Hindi lang basta mga katagumpay natin sa buhay, pati yung mga pagkadapa natin. Alam ng Diyos yun. At kailangan lang natin buong-buong magtiwala sa Kanya. Basta ikaw ay na kay Kristo, faithful ka kay Jesus Christ, kahit anong mangyari sa iyong buhay. Sabi po ni Apostol Pablo, let me end with this. Give thanks in all circumstances, because this is God's will for you in Christ Jesus. Hanggat na kay Kristo ka, magpasalamat ka na magpasalamat sa Diyos, sapagkat lahat ng nangyayari sa iyo ay nakapaloob yan sa napakagandang plano ng Diyos. Give thanks in all circumstances, because this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow sa susunod nating devotion.